kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. And I'm John. So pag-uusapan natin dito mga travels, adulting, at kung ano-ano under the sun. Yes, so this is actually not our first podcast. Meron kaming first na podcast pero ibang usapan yun eh. Sobrang ibang kami. So ito yung kami ngayon, which is yun yung ipapakita natin sa podcast ngayon, which is sinabi niya about travel, adulting, kasi since millennials tayo pareho on our 30. Nireveal agad yung edad. Oo nga eh. So ayun, ano ba? Bakit ba natin ginawa yung podcast ulit? Kasi lagi naman tayo nag-uusap eh. Lalo pag dinner, on the coffee. So why not malaman na nila, no? Pag-chismisan nila tayo. Pag-chismisan din natin sila. Oo, tama. On air. Speaking of chismis, may nakita ko sa threads kasi. Oo. Yung about do sa travel. Siyempre, travel and real adulting podcast. Sakto, di ba? Oo, sige. Gusto ko yan. So, parang sinasabi niya, nag-rant siya eh, na iba daw yung travel noon, iba daw yung travel ngayon, mga ganon. So, anong yung pinagkaiba daw? So, talagang in-specific niya eh. Kasi daw dati, pag nagre-research siya, may mga, kumbaga, sa mga vlogs pat lang, wala pang mga reels, TikTok. Yes, kahit tayo, di ba? Doon lang tayo dati nagre-research. Ang dami daw ng mga short form videos, mga pictures, may mga clue, mga ganong clue codes. May mga? Clue codes? Okay. Di ba? So, ako naman, syempre, tayo, nagko-clue code din tayo. Yes. Di ba? We're guilty of that. Yeah, we're guilty. Not in a bad way. Not in a bad way kasi nakakatulong din naman siya sa travel. Yes. And tayo naman, nakakatulong tayo sa pagbibigay ng tips. Okay. So, sakto siya para sa ating first episode kasi parang travel noon versus travel ngayon. So, parang sinasabi doon ni original poster is parang dati ganito sa travel. Pag nag-travel is iba-vlog. Hindi lahat vloggers lang. I mean, yung mga vloggers lang. Tapos, simpleng yun lang, ganon. Tapos, parang kino-compare niya sa ngayon na panay ma-reels na daw. Siguro, kasama na tayo doon. Ma-reels, tapos may clue codes pa. So, parang, bitter ba siya? Masama ba yung pagkakasabi? Hindi ko kasi nakita eh. Sinabi mo lang to sa akin eh. Hindi mo naman kasi ini-screenshot. Oo nga eh. Kasi parang wala lang sa akin, nakita ko yun eh. Parang nagkaroon lang siya ng impact sa akin kasi may isang creator na parang sumagot doon. Pero hindi naman siya nag-reply. Kumbaga nakita ko lang yung parang sagot niya through post. Tapos napa-agree ako sa kanya. Okay. In-address niya. In-address yung niya. Nagsabi. Kasi tama naman eh. Kasi kung titingnan mo, doon sa travel noon, pag pumunta ka sa mga vlog site, may mga advertisement din yan eh. Yeah. Diba? Meron. Ang dami pa nga, di ba? Minsan nga, pag nagkamali ka ng click, may magpa-pop up. Oo. Virus pala, no? Ganun talaga, di ba? Siyempre kasi, sa hindi nakakaalam, pwede kasi talagang magka-earning sa travel. Di ba? Hindi naman siya masama na tipong, siguro parang para sa kanya is, bakit may clue codes or bakit may affiliate marketing sa travel or whatsoever. Baka hindi niya alam na kahit naman dati, meron na. Meron din. Diba? Kaya nga, yung mga blog post na yan, tingnan mo kahit ngayon, tingnan mo yung mga gilid-gilid. May mga commercial yun. May mga maliliit na ads doon. Kahit hindi pop-up ads. Even nga mga kapanahunan ng mga nanay at tatay natin, wala pang internet, di ba? May mga nakapaskill sa mga travel agency. Yung mga makukulay na posters. Pati sa dyaryo, meron din. Di ba? May mga parang magazines. Nag-advertisement din. Kumbaga, times are changing. Kung dapat mag-adapt ka or ang maganda kasi noon, syempre may mga creator na hinayip yung lugar kaya nagiging over-touristy. Meron naman na talagang doon din ako kumukuha ng mga quote-and-quote hidden gems. Sa totoo lang. Di ba? For example, yung pupuntahan natin, joke lang, ayoko i-reveal. Pero yung pupuntahan natin at mga napuntahan natin, even yung Oidaira Park, Las Nagoya, diba? Nakita ko lang naman yun saan? Di naman parang titingin tayo doon sa mapa. Puntahan kaya natin to. Siyempre, magre-research ka, diba? So, in a way, either way, yung old way of traveling na nakikita lang sa vlogs, versus right now, parehong helpful naman. Yes. So, dahil di ko nga nakita yung sinabi mong post, ang naisip ko,
kaya niya yun na-post is because ayaw niya bang or wala ba siyang idea na pwedeng kumita doon? Or ayaw niya bang nakikita yung mga tao na kumikita sa travel through affiliate code? Tas, kaya niya pinansin yung clue. Pwede, baka nagpapaka-elitista lang si kuya. Lalaki. Lalaki. So, Sure ka? Sure ka lalaki yun. Pero, hindi natin alam. Pero anyway, dahil napag-usapan na nga natin itong travel noon, travel ngayon. So, edi pumunta lang tayo sa sarili natin travel kaysa pag-usapan natin siya. At least, correct. At least, napag-chismisan na natin siya, no? Ngayon, tayo na mapag-chismisan nila. Okay lang. Share, lang to, just so you guys know, no? Mahilig lang talaga kami kasi mag-usap habang kumakain. Tapos, lagi namin sinasabi na, bakit hindi natin i-record? Ang sagot ko naman is, pag ni-record natin, maka-cancel tayo kasi marami tayong mga, mga dark thoughts na hindi pang everyone. Pang sa amin lang. Pero yung mga katulad nito na wholesome naman, tapos I think makaka-relate din yung mga ka-age natin lalo. Mga millennials. Tapos, na mahilig mag-travel. DIY and budget to mid-range travel. Tsaka, kung may nakikinig man mga medyo bata-bata, at least ngayon sa topic natin, mararamdaman nila kung paano tayo nag-umpisa. Actually, di ba? Makes sense. Sa travel, pagiging adulting. Pero yun nga, sa travel kasi, hindi ko sila matutulungan dahil sa totoo lang, ikaw lahat ng nag-aayos ng mga travel natin dati. Pero ako bawi ka naman. So ngayon, pwede tayo maglaban. No? Travel noon versus travel ngayon. Ako yung noon sa atin, dalawa. Kasi ako yung taga-research, taga-gawa ng itinerary, taga-budget. Ikaw taga-oo ka lang nun. Taga-bigay ng pambayad. Taga-bigay ng bayad. Tapos, pag nandun ka naman, ikaw nagna-navigate. Kahit, di ba? Pero yung, ang naaalala ko before is, nasa work pa ako. Lagi nun pag nagre-research. So, gamit ko computer ng office. Magpiprint ako. Printer ng office. Actually, nung uso pa rin, no? Yung kailangan meron kang... booking. Yung ipapresent mo sa Cebu Pacific or sa kung anong airline. Nagpiprint pa nga tayo nun. So, yun. Ako nga yung noon, ikaw yung ngayon. So, ang napansin ko is mas nagmahal na ngayon. Napaka-basic. Paano mo alam ako nagpa-budget? Ay, alam ko. Syempre, pinapakita mo sa akin. 'Di ba? Ikaw yung lahat nung nag-excel ngayon. Pero alam ko rin magkano nagagastos natin ngayon. At dahil ako nga yung before, na-compare ko siya. Mas mura talaga noon. Tapos meron pa dati, yung mga sobrang murang airfare. Talagang piso fare. I think nakabook ako for 100 pesos for 2 round trip to Bohol. Hindi mo maalala kasi hindi tayo tumuloy. Bakit nga ba tayo hindi tumuloy? Hindi ko rin alam. Siguro baka may naging conflict na schedule. Pero dahil ganun kamura lang siya. Parang wala lang. Oo. Parang, sige, hindi natuloy, okay lang. 400 lang naman. 400 plus. Ganun kamura yung piso fare noon. Wala nang ganun ngayon. Wala. Kasi kung ang pinakamura, pagkaalam ko sa local. Local, 1.5. Mga ganon. Parang 3,000 plus dalawa tayo. Tama. Wala nang ganon. So, yun yung isa. Tapos, pangalawa, dati, mas mahirap mag-research kasi nga, lahat pabasahin mo. Konti pa lang yung mga videos. Kaya sabi ko sa'yo, helpful both. Dahil dati nga, panay blog post, panay Google lang talaga, nagbabasa, ganyan. Ngayon, pwede ka naman manood ng 1-minute video, tapos may makukuha ka na. Diba? What's bad about it? Anong problema about it? Siguro dahil, baka nauulawan lang siya. Pwede. So, ang dami information. Tama ka dyan. Or siguro kasi sobrang dami na rin nagko-content. I get it na medyo naumay na si kuya or sila, yung ibang tao. Pero, if it's not for you, then just swipe away. Diba? Ganun ka lang. Parang yung ginagawa ko ngayon sa Facebook. No? Ganun lang. Kasi kung ano-ano lumalabas sa Facebook ko. Facebook algo, ano ba yan? Baka naman. Pero ito. Baka naman, ilabas mo to. Oo nga naman, ilabas mo mga 100,000 views naman. Oo.
Kesa yung mga, minsan may mga parang profile pic lang, ibabato sa algo. Sa akin wala. Pinapakita mo lang sa akin, kaya alam Di ko. ba Yung sabi nakikita ko, mo, no? Wala naman, ewan ko ba. walang kwenta yung post Oo. na tipong, parang profile pic nga lang Oo. ni kuya yun. X. X. Hide. Walang ganun. Medyo maayos yung algo sa akin. So, balik tayo sa topic, ha. Anong Sorry. natatandaan mong Ano? pinaka-unang napuntahan natin? Malamang local yon. Pinakaunang napuntahan, Oo. yun talagang tipong nag-overnight. Ah. Laguna. Yun. Kala ko di mo matandaan eh. Alam ko yun, ako nag-book dun eh. Tapos, isipin mo hot spring. Ang init-init sa Pilipinas, hot spring. Pero, tuntua ko na. siguro Pansol. Pansol yun siguro. Ano pa yun, nag-commute pa tayo eh. Bus. Oo. Bakit? Hanggang ngayon naman nagko-commute tayo. Kapag pupunta, unless susunduin or naka-grab. Kasi wala tayong car. Hindi ko makakalimutan yun kasi yun yung first jacuzzi ko sa buong buhay ko. Or bathtub. Parang ako din. Ay hindi, nakapag-bathtub na pala ako dati. Pero First yung jacuzzi. Sa loob ng room. So, parang bonggang-bongga na. Wow. Parang, I remember 1,800 per room per night. Sulit yun. Kasi Malaki. 1.8 ngayon, wala na yata. Papangit na ng room sa Pilipinas pag 1.8. Oo. Yun, kasi siya, may jacuzzi sa loob ng room. Pero, I think 1 hour or 2 hours mo lang siya pwedeng gamitin kasi lalagyan nila ng fresh tubig siguro yun. Tapos mawawala ulit yung tubig after yung allotted na time. Tapos sa labas niya may billiards. Nag-billiards tayo. Tsaka swimming pool. Swimming pool, yes. Yung swimming pool, hot spring din. Mainit. Yun yung una nating gala. Tapos I think doon na nag-start. Doon talaga magsa-start eh. Hindi ko na matandaan yung mga susunod eh. Ako din. No? Hindi ko na alam yung una yung maaalala mo. Oo. Siya yung nag-spark eh. Pero natatandaan ko, syempre, nung kinasal tayo, first international trip natin is Kota Kinabalu. Honeymoon kasi. Tapos may mga chip-in pa yung mga may sumagot ng hotel, may sumagot na pocket money kasi bagong kasal eh. Shout out ka sila dito. Family. Shout out sa family. Thank you so much. Thank you. Ano yun? 2014. So yun yung unang international na trip natin. Pero before that, ang dami na nating local flight nun eh. Kung hindi nagkakamali eh. Sayang no? Kung talagang dinocument natin lahat yun, siguro matagal na tayong content creator. Well, dinocument natin, pero pang siya. Pang personal post. Sa Facebook, nandun pa rin yun. Kaya nga, hinahide ko nga yung iba kasi ang pangit na. Payat ko yun. Sobra. Payat ko tapos ang laki ng tiyan ko. Parang ganun yung nung na yun eh, nung nag-work ka na nun, parang medyo nakapa-beer ka na nun. Pero nung umpisa yung meaning ko is yung kakatapos pa lang ng college. Ikaw, ako nag-aaral pa ako nun eh. After college, nag-work agad ako. Nauna ako sa'yo kasi 2 years. Board exam. Review board exam and your mga incomplete, kinomplete mo. Ayaw sabihin yung add +1 na college. Basta, 2 years yun. 2 years ako nag-work. Ikaw nag-re-review for your board exam. Ganyan. Pati mga OJT, mga incomplete mo, kinomplete mo. Inulit ko. No? Tapos, yun. Doon nag-start. Sa tingin ko, nung nag-work ka na, doon tayo totoong kasi may pera na nag-out. Nag-out of town. It's sa Philippines lang. Kasi may panggastos na tayo pareho. Kasi pag ako pa lang, maliit yung sweldo nun eh. Pero feeling ko, yung unang trabaho ko, konti lang din yung flight pala natin noon. Kasi, nasa construction ako noon eh. Construction worker ka ba noon? No. Hindi. Kasi, i-clear mo. Anong ginagawa mo? Engineer. Ay, yes. Engineer ako. Civil Ganyan engineer. Ito, face me. Charot. Tapos, magpala tayo. Sabay-sabay kami. Magpalitan. Kasi parang bira ako makapag-leave na eh. Makapag-leave? Dati. Hindi ko matandaan. Kaya maganda to eh. Ma-reminisce natin. Totoo. Ang dami ko na rin nakalimutan. Sa pictures, siguro pag may nakita ko, yun medyo maalala ko. Pero yung exact year, exact month, pati kung
kahit yung year nga makakalimutan ko na kasi sa tagal din natin. Sige. Punta tayo sa Kota Kinabalu. Kasi first international trip natin yon. So wala pa yung mga TikTok. Paano natin na-research yun? Ikaw pala. Kasi ang hirap nung punta tayo doon. For example, pagpunta natin doon, di pa natin mahanap yung hotel. Kasi hindi pa naman ganun ka-accurate yung mga Google Maps. Hindi, nahirap pa ba tayo hanapin? Hello, nag-ano pa nga tayo noon. May tinawag tayong tourist. Tourist taga doon. Excuse me, where is the hotel? Tapos sabi niya, tapos binigay doon sa kabila kasi di siya marunong mag-English. May tinuro siyang iba. Oo. Yung tinuro niya, marunong pa. Hindi ko na matandaan. Siguro kahit kasi paano. Nakapunta tayo doon sa hotel. Nakarating tayo sa hotel. Hindi ko na maalala masyado. Basta siguro, basic thing is mag-research talaga sa internet. Hindi talaga sa social media. Kasi lately lang naman naging SEO ang social media applications, social media. Pero dati talaga, Google lang. Google. Basa-basa lang talaga ng mga naging experience nila. Tapos talagang hahagilapin mo minsan sa comment kung ano yung... Minsan kasi hindi mo talaga makikita ng isang hanapan. Unlike ngayon, may ChatGPT na, may social media nga. Tapos, hindi pa rin ako masyadong matingin sa forums nun . So, yun, ang laking tulong ngayon din nun. So, dati, sobrang hirap yun. Mahilig pa tayo mag-call. Kapag may nakita kang phone number, parang pwede mo siyang isang way to check or kung gusto mo yung malaman yung inquiries mo, tatawagan mo. Malandline pa nun . Akala mo sobrang tagal na yun. Dami din pero for example, feeling ko yung pinunta natin sa Kota Kinabalu, wala pa din mga tourist spot kasi hindi nga natin masyadong alam . Alam ko nag-beach hopping tayo. Pero may tour. Beach hopping ba yun? Island hopping. Island. Tapos, yung pagkain, hindi natin na-research kung anong lasa. Kung ano lang yung pwedeng that day. Kung ano lang yun nandyan. Hindi na tayo masyado nag-research. Tapos, natanda mo ba na nanood tayo ng X-Men nun sa sinihan? Oo, yun. Alam ko yun. May subtitle na Malaysian. Malaysian yung subtitle? Oo. Pero English pa rin yung palabas. First time natin yun. First time natin manood ng sine sa ibang bansa. Tapos ang daming first time nun. Sobrang naumay tayo sa pagkain ng Malaysian. Kasi maluya . Oo. Maluya siya . Kahit kanin, may luya. May luya. So, nag-Burger King tayo. Yun yung mga natatandaan ko nun . Ano pa ba natatandaan ko? Sobrang dami na rin kasi. Tapos, ito natatandaan ko nun. Medyo safe naman maglakad-lakad doon. Dati. Kasi naglalakad lang tayo. Gabi, naglalakad. Umiinom pa nga ako ng dati na di ba? Tsaka, if I remember it correctly, hindi rin masyadong commute doon, di ba? Dito lang sa Pilipinas yun . Tsaka sa Thailand. Yeah. Dahil sa mga tuk-tuk, tapos yung mga motor-motor. Lakad trip. Hindi rin ganun doon. So, malakad trip that time. Malay mo ngayon. Matagal na tayo. Tagal na. Okay, fast forward natin. So, kasi lagi tayo nagpo-post ng mga international trips. Sa totoo lang, ang dami nating local trips. Yeah. Ang pangit lang talaga ng mga pictures kasi natin. Parang hindi naman napagsawaan. Kumbaga parang nasolve na tayo dito kasi halos napuntahan natin. Yung mga magagandang lugar dito. At alam ko, may mga magaganda pang mga untouched. Naman. Ang dami pa nating hindi napupuntahan. Ang problema lang kasi sa untouched, so mahirap puntahan. So medyo hassle na sa mga matatandang katulad namin. Diba? Pero kung may time, talagang pupunta natin. Like last year, nag-Boracay pa rin tayo with family. Diba? Why not na ulitin siya, diba? So, naisip ko lang, ano ba yung mga favorite mong lugar dito sa Pilipinas noon na napuntahan natin? Sa Pilipinas, syempre lista mo na yung Batanes. Kakaiba yun. Hindi sasabihin ko Batanes the best. Buti na lang I think Batanes is parang ginawa nating finale yan. Ay, oo, before bago the Japan. Tayo mag-Japan. Oo. Same year yun. Kasi alam ko, nung mahilig pa tayo mag-travel talaga locally, parang every 2 months meron . Kahit bundok lang, aakyat sa bundok. Tapos, nung year na yun, 2019,
ginawa nating 2 local lang ata na special. I think Siargao and Batanes na. And then, after Batanes, Japan. Tapos, wala na. Hindi na. Nagsara na yung mundo. Ay, oo. Oo nga, no. Sorry. After Batanes, nag-Japan. That's 2019, December. Tapos 2020, nagsara ang mundo. Kaya buti na lang may baon tayong inspiration from that Japan. So, fast forward after pandemic, parang, ayun na, tuloy-tuloy na ibang bansa yung pinupuntahan natin. Sobrang papasundot-sundot na lang dito sa Pilipinas. Like, yun nga, last year, Boracay. Tas yung malapit, like, ano pang malapit? Tagaytay. Nagpunta-punta tayo. So, diba? Yun lang. Kasi bakit? Well, siguro magandang pag-usapan sa ibang topic ko. Ibang, medyo mahaba. Medyo mahaba kasi yung local versus... Intro pa lang muna to. Na konting sharing lang ng mga unang travels namin. Kasi kahit tayo, nakalimutan na natin siya. Ang pinaka-maalala lang yung unang-una, which is Laguna nga. Tapos yung sunod doon, Di mo na alam, di ba? Hindi ko na alam. Parang labo-labo na siya. Pero I think ang rotation lagi natin as a beginner local travelers. Since taga Manila tayo. Alam ko na. Puerto Galera, Batangas nga sa Suico. Boracay, yes. And parang maraming Batangas. Yeah, maraming parang Batangas. Yung mga Mabini, yung iba-ibang beach sa Batangas. Meron pa. Zambales. Ay, oo, Liwliwa. Ay, Nagsasa. Nagsasa, yun, isa sa mga favorite cove ko sa Pilipinas. Nagsasa ko. Oo nga. Meron pa. Sa Bicol, yung Bagasbas? Calagwas. Medyo later na yun. Pero yung sinabi ko, yung sobrang una, ang rotation natin is, yan, nauna Laguna. Pero hindi na umulit sa Laguna kasi sumunod doon beach na gusto natin. So, pag beach, Batangas. La Union, yes. Sa din yun. Baler. Siyempre, may tropa tayo doon eh. Panay, Luzon talaga, di ba? Yun yung umpisa natin. Heavily rotating sa Luzon. Yung mga kaya lang i-reach ng bus. Tapos yung trabaho ko pa dati, lagi nagta-travel. Ayun pa. Sinasama mo ko doon. Yes. So, yung mga, naging parang half trabaho, half travel na rin natin siya. Kasi nagpupunta tayo Quezon, Batangas, yung mga ano mo nun. Sorsogon. Oo nga, ang layo. Nagbirak. Hindi, ikaw lang. Ako lang ba? Plane kasi yun. Baka iba yun. Iba yung kasama ko. Sino kasama? Pag plane, hindi ako kasama. Nagbarko tayo noon. Ako ba yun? Oo, naalala ko na. Sorry. Naalala ko na. Ang layo nga nun, di ba? Layo noon, nagbarko tayo noon, tapos bumalik lang din. Pero usually, pag pupunta ka doon, plane, di ba? Plane talaga. So, one time, binarko mo, kasama kasi ako. So, ang dami na rin pala nating napuntahan sa Pilipinas. So, sobrang wala lang talagang masyadong, what do you call this? Documentation, unlike now, na travel content creation na kasi tayo. So, very well documented na yung mga gala ngayon. Dati wala. May mga video ka nun, picture nakikita ko sa drive. Kaso, papangit eh. Oo, kasi pangit pa yung mga cameras noon. Kasi, syempre, mas magaling na ako ngayon mag-picture and video kahit papano compared to before. Yun, maganda comparison din yung noon versus ngayon. Mas na-enhance na yung skills sa pag-document, sa pag-video, ganyan. Bakit? Kasi, pero, nahasa lang. Pero, I mean, dati kasi, even dati pa, nung hindi pa ganun kagaganda yung gears and hindi pa kailangan i-post sa social media o wala pa tayong content creation identity. Wow. Nagpi-picture and video na talaga ako. So, yun yung hindi ko nabago sa akin from before until now. Kaya naging madali na lang sa'yo yung transition or Transition gumawa ng content. From natural na tao to content creator. Naging madali lang sa'yo kasi dati mo na siyang ginagawa. Pati yung mga tips, magbigay ka ng tips, okay, yung mag-edit ka ng mga video. Natatandaan ko noon, nag-edit ka ng music video ng mga travel natin eh. Mahilig ako. Mahilig talaga. May experience ka na talaga doon. And at least, di ba, nako-compare mo din
yung mga dati mong ginagawa versus ngayon, napili ko, nag-improve ka naman. Dapat naman talaga eh. Check mo yung before mo sa ngayon. Napaisip. Ano yun? Ayun, i-check mo lang yung before, yung mga ginagawa mo before sa ngayon. Napaisip na ako. Ma-evaluate ba? Kasi yung mga napuntahan ba natin dati, ano na kaya itsura ngayon? Lalo sa local, di ba? Kung I think over-tourism, ganun pa rin. over-tourism mo ba siya? Kasi alam ko Boracay, napuntahan ulit natin. Which is, marami nagbago doon sa mga fees, yung mga ganun. Sa mga? Yung paano... fees, yung mga babayaran pagpasok ko. Isa sa mga favorite ko natin na napuntahan din, yung Bohol, Cebu eh. Trip natin na mura yung... Nag-rent a car tayo nun eh. Di ba? Pumunta tayo sa medyo tuktok ng Bohol. Countryside tour ata yun. Medyo tuktok ng Bohol. Nag-ano tayo yung bungee jump. Tapos... The plunge. Tapos Chocolate Hills. So, ang dami pa talagang pwedeng puntahan dito sa Pilipinas. Yeah. So, para sa akin, very magandang practice or practice pa matatawag yun or umpisa if you want to travel, Philippines talaga. Diba? Kahit yung pinakamalapit lang, it doesn't matter naman na hindi naman kailangan agad-agad is Batanes. Hindi naman kailangan agad-agad Siargao. Kahit doon lang, dito lang, yung pinakamalapit, yung pinakaabot lang. Yun yung ginawa natin. Tapos doon nag-spark talaga yung love for travel. At to be honest, siguro di pa nakapunta sa ibang mga magagandang beaches. But yung Philippines, ang daming mga gandang beaches talaga. Oo naman. Pag nabasa mo rin mga articles, di ba? Parang, tsaka na-awardan yung mga places dito. So, magandang umpisa to travel. Pilipinas local talaga. At sana, nag-improve din sila compared sa pag-travel natin noon sa ngayon. Yung mga lugar, sana nag-improve din. Yung lugar. Hindi lang yung katulad dati na untouched. Ngayon naman, sana hindi naman yung sobrang over-tourism na tipong napapabayaan na yung kalikasan, pangit naman yun. So, dapat balance lang din talaga lahat. Sana, no? Sana ilang makikita ko na dapat or sana ma-improve ng local tourism natin, yung pag-improve ng mga lugar. Okay. Since nabanggit mo yung over-tourism, konting para current events. Mga nakikita ko lang, based lang naman tayo sa social media. Mga nakikita ko lang na nagiging over-touristy na daw ngayon sa Pilipinas is Baguio and Bohol. Di ba Boracay? Boracay. Lagi naman over-tourism. Parang, parang basic na siya napuntahan talaga. Parang, ang mga nakikita ko lang na nagkakaroon ng rounds or nagkakaroon ng talks about na sa social media na parang na daming tao is Bohol tsaka Baguio. Grabe yung Baguio. Siargao, ang dami daw doon. Foreigner na. Parang mas konti na yung gumagalang Pinoy kesa sa foreigner. Tapos yung Bohol naman, correct me if I'm wrong, ang daming Koreans daw. Dati pa yun eh. Nung punta tayo doon dati, parang sa bagay. dami ng Koreans. Pag maglalakad ka mga kasalubong, annyeonghaseyo. Feeling. Tapos sa Baguio naman, siguro because si Baguio talaga yung pupunta mo pag gusto mo ng malamig. Oo, kasi dito. Diba? Gets ko naman why people go there. Kahit ako gusto ko si Baguio ha. Hindi lang talaga siya madaling puntahan for us kasi as walang car. Medyo, at hindi na rin tayo sanay gumala ng mahabang biyahe by land. By bus or by commute. Well, to be fair, yung Japan ba ilang oras? 4 hours. 4 hours ba? Yung aeroplano. Yun. Mga ganun, pwede pa. Pero pag mga 6 hours, dati kasi 8. Pupunta tayong Bicol. 10 yata. Baler, 6. 6 ba? Di ba parang lumapit na. Lumapit. Tapos yung kala mo lumapit yung Baler. I mean, nagkaroon ng mas malapit. Expressway kasi. Tapos yung sa Bicol, matagal nga yun, 12 hours yun. Tapos commute, mag-change ka pa ng Kung may Shinkansen lang doon. Diba? How I wish. Shinkansen sa Pilipinas. Wow. Hindi na Shinkansen yung tawag doon. Tagalog na. Ano ba? Balang tren.
Bullet train eh. Balang train. Mabilis na train. Ayun na. Basic. Basic eh, no? Bullet train nga eh. So, sana, no? Uy, pero maganda yun pag nangyari. Di ba meron na? I mean, on the works na yung mga train systems natin. On the works pa lang. Kumbaga parang inaayos pa lang yung metro natin eh. Hindi pa talaga yung outside. So, inaayos pa lang. Masakit. Sana. Maayos na talaga. Anyway, yun. Ganda ng pag-usapan natin dito sa travel noon. Ito na ba yun? Akala ko practice lang. Practice lang pala to. So, record lang natin ulit. Joke lang. So, yun nga. Maganda sa pilot episode. Ilang minutes? 30 minutes na tayo nagdadal-dalan dito. Hindi ko rin napansin eh. So, yun. Follow nyo pala kami guys sa social media namin. Social media niya, tsaka ako magkahiwalay. Pero ito, The Tara Podcast sa IG, Facebook, YouTube. May TikTok ba to? TikTok, ginawan ko na rin. X. Wala. X. Walang X ang The Tara Podcast. Yung X po dating Twitter hindi nakakaalam. Pero yung socials namin, ako at Jamimoy Vlogs lahat. Ikaw? Ako lahat maliban sa IG ko, no? At Soral Trading. Yung IG ko, Jan_Soral Trading. Lalagay na lang din namin sa description. Tapos, ito is video episode, no? Video episode. So, pero most likely sa mga ibang episode baka audio episode, lalo na pag nasa travel. Pag nasa travel audio. Pero pag nandito tayo sa ating studio. Expect nyo pala, marami tayong mapapag-usapan about travel and adulting. Tapos, sakto, meron kaming upcoming travel few days from now. Oo nga. Malamang mag-record tayo while we're there. Yes. So, yun. Just follow us. Thank you for listening sa aming first episode ng The Tara Podcast or Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. I'm John. Thank you. See you. Bye.